Para siyang nahulog sa isang kumunoy. A quick sand of truth that will sink her in the deepest, darkest hole called destruction, na hindi alam kung makakaahon pa ba siya. She is heartbroken, in pain. She needs saving, but who will save her? She is drowning pero hindi niya nasigurado kung magsasalba pa ba siya ng pagmamahal niya para sa kanyang asawa. Hindi niya alam ang kanyang magiging kasunod na hakbang. Natatakot siyang kumprontahin si Adriel ukol sa kanyang natuklasan, ngunit wala siya ibang pagpipilian kundi ang kausapin to at tanungin. She is raging in so much madness na gusto niyang umiyak nang umiyak. Pero may mga bisita at kamag-anak pa siyang dapat harapin at kausapin. Hindi pa tapos ang araw, kung kaya't hindi pa natatapos ang selebrasyon para sa kaarawan ng kanilang anak. Selebrasyon na dapat fireworks lang ipapuputok, ngunit unexpected things happen, kaya pati ang tinatagong sikreto ng isang Adriel Monteverde pumutok din sa kaalaman ni Athena. 1 week later. Athena's POV. Wala ka bang gagawing hakbang, Athena? Napatingin ako kay Jasmine na magtanong to, pero nagkibit balikat lang ako. Magsasalita pa sana to nang biglang tumunog ang phone ko. It's Adriel. That's why I immediately pressed the answer button. Hello, hon? Rosana? Napabuntong hininga ko. Napahawak na mahigpit sa cellphone ko. Hindi ako nagsalita. I am waiting for his next words. I want to know what he wants to say to Rosana Santiago na inakala niyang ako. He sounds drunk. Rosana, where are you? I'm looking for you but I could not find you. Baby? I am so sorry, please. Come back to me. I will file an annulment with my wife. Di ko alam ang dapat maramdaman habang naririnig kong boses ng asawa ko saying that he wants to file an annulment with me. Pero naramdaman ko na lang ang pagdulo ng aking luha. Naramdaman ko rin ang hawak ni Jasmine sa aking kamay na nakapatong sa mesa. I saw pity in her eyes while staring back at me. She heard it all. Kung bakit kasi naka-loudspeaker ang phone ko with my husband. I did not expect him to throw words like that to me, his own wife. Hindi ko rin nakalaing mapagkakamala niya ako si Rosana. Ang sakit. Para kung paulit-ulit sinagasaan ng truck to reassure my death. My destruction as a wife and most of all as a woman who just wants to love and be loved by someone fairly. I felt so embarrassed in front of my best friend Jasmine. Mas tanggap ko pang ako na lang sana nakaramdam ng ganitong awa para sa sarili ko dahil mas masakit. Doble ang sakit na naramdaman ko pag nakikita kong awa ng ibang tao for me. Pakiramdam ko ang tanga-tanga ko at hina-hina ko to be fooled by love. I am just about to put an end to our phone call when he again said something that totally destroyed my whole life and soul. We will be a happy family, Rosana. You, me, and our son, Amiel Monteverde. Please come back to me. And I end the call. Napatin ako kay Jasmine, kahit alam kong patuloy ang pagtulo ng aking mga luha. Nag-aalab sa galit at puot ang kaloob-looban ko. Ang sakit. He fooled me. They fooled me. Third person's POV. Ilang segundong natulala si Athena sa kanyang nalamang revelasyon mula mismo sa bibig ng kanyang pinakamamahal na asawa. A revelation that will be a game changer for Athena and for all of them. Bigla siyang tumayo sa pagkakaapo sa kanyang swivel chair. Lumuluhang tinalikuran si Jasmine. Dumako siya malapit sa ceiling to floor na glass window kung saan tanaw ang kagandahan ng mga ilaw sa bawat gusalit kabahayan sa syudad. Nakatayo lang siya doon, tahimik na lumuluha, nasasaktan, unti-unting nawawasak. Hindi alam ni Jasmine ang gagawin at sasabihin. She is also hurting seeing the witness, her dearest friend to be fooled and hurt like this by people she trusted and loved the most. Napaigtad siya nang biglang humarap si Athena, looking straight at her eyes. Ramdam at nakikita ni Jasmine ang hinagpis ng sagatang puso at pagkatao ng kaibigan. Athena is on the verge of distraction in any minute, in any second. Magsasalita sana si Jasmine ng comforting words for her nang naunahan sa ni Athena. Amiel, my baby boy, my beloved son, I can't believe this, Jas. Umiling at mahinang, ngunit may diing sambit ni Athena. Napakuyom ito sa sobrang puot na kanyang naramdaman para kay Rosana, lalong-lalo na kay Adriel. Athena? Tayong naisambit lang ni Jasmine. Anak? Totoong anak ni Adriel ang anak namin. Totoong anak ng asawa ko kay Rosana. How? Hindi na tinapos ni Athena ang kanyang naisabihin o tanongin sa kanyang kaibigan. Lalong-lalo na sa kanyang sarili nang bigla na lang tong napaupo sa sahig at walang humpay na humagulhol sa pag-iyak. Kagad siyang diniluhan ng kanyang kaibigan.
Pero hindi sapat yon para maibsan ang sakit, galit at poot na nararamdaman ni Athena para sa mga taong tinuring niyang kabiyak at kaibigan. Ngunit mas nagagalit siya sa kanyang sarili for letting herself fool by them, for trusting those people she treasured the most. How did I do it without my knowledge, Jazz? How for fucking years Adriel fooled me? Siguro back from his asshole mind. Tinatawanan niya ako for not realizing it sooner. The replica of Amiel and him. Damn! Wika ni Athena. Di alam ni Jasmine ang mga tamang salita na dapat niyang sabihin sa kanyang kaibigan kaya niyakap niya na lamang ito. Dinilohan sa sakit na nararamdaman hanggang sa mapagod na lamang si Athena kakaiyak. Ilang minuto, oras silang nasa ganong sitwasyon nang mahimasmasan siya ng kaunti. Tamang pagbabalik ng kanyang uliran para maakay siya palabas ng kanyang opisina at mahatid siya ni Jasmine pa uwi sa kanilang bahay ni Adriel. Nakatigil lang sa sasakyan ni Jasmine sa harapan ng bahay nang magawa siyang Monteverde. Ngunit di pa rin lumalabas si Athena. Nakatulala lang ito tila malalim ang iniisip. Pero sa isipan ni Jasmine, kailangan na itong makapagpahinga to regain her full consciousness so that she can think and absorb all the dark secrets and truths she has heard from her husband. Kaya naman sinambit ni Jasmine ang kanyang pangalan. Athena? Napalingon sa kanyang kaibigan and genuinely smiled. Jasmine found it creepy and ticklish the stomach, kaya't napakulot na lang siya sa emosyong pinapakita nito. You're asking me what step should I take next, Jas? And I already have one now. Just only one step that will destroy Adriel and Rosanna's happily ever after. Mommy, where are we going? Tanong ni Amiel sa kanyang kinalakang ina. Nang matapos umupo siya sa tabi ng bata, she hugs him tight and gives a kiss on his forehead. Mahal na mahal ni Athena ang bata kahit di niya man tutunin na anak. Hindi magbabago yon kahit malaman niyang si Rosanna na karelasyong asawa niya ang tunay na ina nito. Kaya hindi niya hahayaang makuha to ni Rosanna kahit anong mangyari. Amiel is the only card she has, an ace card that can make Adriel stay with her forever and to win against his mistress. Tahimik na naghahaponan sina Athena, Adriel at Amiel, not until Adriel break the silence. Ipapasyal ko si Amiel bukas. Napatingala sa kanya si Athena at gumite like she always used to. She's still pretending in front of Adriel na hindi niya pa alam ang lihim nitong relasyon kay Rosanna at ang pagiging tunay na ama niya kay Amiel. 2 days na nakakalipas nang tawagan siya ni Adriel unexpectedly and thought of her as Rosanna Santiago at mukhang walang akalam-alam si Adriel sa nangyaring iyon. Siguro nga lasing na lasing ito at wala na sa wisyo kaya nagawa ang aksyon. Pero sa loob ng 2 araw alam ni Athena mga ginagawang hakbang nito sa paghahanap kay Rosanna. He's looking for everywhere and every ways he can do para lang mahanap at makita to. No one knows where's the woman now, maliban siyempre kay Athena Monteverde. Alam ni Athena kung nasan si Rosanna, nagtatago since day 1 na umalis at nawala na lang to sa mga bahay nila. And she's planning to visit her tomorrow bago niya ilapag ang huling barahang meron siya. Sure, if you want you can join us kung hindi ka busy. Paanyaya ni Adriel sa kanyang asawa pero umiling bilang pagtanggi si Athena. I can't. May pupuntahan ako bukas. Enjoy na lang kayo ni Amiel, Han. Tugon ni Athena sabay abot at hawak sa kamay ni Adriel na nakapatong sa mesa. Pero hindi pa nagtaga na ilang segundo nakahawak sa kanya si Athena. Inalis niya ang kamay nito sa pagkakapatong na hindi na kinagulat ng isa. Ngumiti siya at bumalik na lang sa pagkain. Saan ka pupunta? Tanong ni Adriel sa asawa. To Rosanna's place. Sagot ni Athena na kanatingin sa kanya ni Adriel. Napangiti ng alanganin si Athena dahil sa pagiging attentive ng asawa nito nung banggitin niya ang pangalan ng kanyang kalaguyo. Halos balik na rin niya ng mundo para lang makita tong muli. Napatikim si Adriel nang inosenteng magkakantingin sa kanya si Athena. You know where she is, huh? Sambit ito at nagpatuloy sa pagsubo ng pagkain sa kanyang kutsara. Rosanna and I are close, that's why. So, hindi matuloy nang sasabihin si Adriel kay Athena. Nag-aalangan kung tatanungin siya kung saan nakatira ang babae dahil baka magtaka at magtanong pabalik sa kanyang asawa. Hacienda Santiago located in Batangas. You wanna go with me? Wika ni Athena na kinataka ni Adriel. I mean, pwedeng doon na lang tayo mamasyal. Me, you, and our son. How's that, hon? Di pa nakakasagot sa unang tanong si Athena. Nang si Adriel magbigay ng isang suhestyon. Suhestyon na gustong-gusto ni Adriel, oo, hon. That's why he did. Pumayag siya. Athena's POV.
Masakit sa aking makita ang kistap ng galak sa mata ni Adriel habang tinatahak ang daan patungo na sa Batangas, ang lugar na kinaroroonan ng Hacienda Santiago kung saan naroroon si Rosana ngayon. Kung nalalaman lang ni Jasmine ako pa mismong dadalaw sa asawa ko sa kerida niya, paniguradong sa bunot at masaguang sampal ang ibibigay niya sa akin dahil sa kaagagahang hakbang kong ito. But this is part of my plan. The starting point of Rosana and Adriel's ending. I will do anything and everything para lang mailayo ko sila sa isa't isa. Tahimik lang ako nakaupo at piniling ipikit ang aking mga mata, pretending to be asleep. Mas okay na to kaysa kausapin o tingnan ko lang ng buong biyahe si Adriel. Han, wake up! Diling kong pagigising ni Adriel sa akin. Isang malaking gate sa aming harapan ang una ko napansin. It's Hacienda Santiago. I can't believe this. Rosana owns something like this? Wow! Napaisip ako. Hindi kaya... No, hindi maaaring ang iniisip ko. Hindi naman siguro bigay ni Adriel ang lugar na to kay Rosana. But who knows? Hindi ba tayo papasok? Tanong ko kay Adriel. Eksakto may dumaang matandang lalaki na mukhang trabahante. He looks like a farmer. Kumatok sa bintana ng kotse namin. Magandang araw ho, sir. Sino hong hanap ninyo? Rosana Santiago ho, tay. Napalunok ako nang banggitin ni Adriel ang pangalan ni Rosana. Nagsiselos ako. Bakit puro ng pagmamahal ang tono ng pagbanggit nito ng pangalan niya? Napayakap na lang ako kay Amiel. Si senyorita ho pala. Sandali lamang po itatawag ko sa loob ang pagdating ninyo. At naglakad ng muli papasok sa loob ng malaking gate ng Hacienda Santiago. Nagkatinginan kami ni Adriel. Let's go. Sambit ko kaya naobra nito ang sasakyan at pumasok sa loob ng gate na automatikong nagbukas. Napakalawak ng lupain, punong-puno ng mangga, niyog at saging, kaya agad ang makikita mo sa paligid. Mga 10 minutes ang dinaanan naming tahak bago namin narating ang isang malaking manson na nakapwesto sa gitna ng malawak na taniman. Nauna kaming lumabas ni Amiel. Natutulog pa rin to ngunit ang ilang segundo lamang nagmulat na rin to ng kanyang mata. Eksaktong paglabas ng isang eleganteng babae sa entrada ng manson. It's Rosana, wearing a simple white summer dress. Nakamessy ba ng buhok? She's beyond perfect kung titingnan. So elegantly beautiful. Gusto ko siyang bigyan ng komplimento, pero hindi ko yun binigyan ng boses dahil ang sa loob-loob ko. Gusto ko siyang murahin, sigawan na masasakit na salita, sampalin. Inagaw niyang asawa ko, ang masayang buhay na meron ako. Sinira niya ako kahit wala akong ginagawang masama sa kanya. Bakit, Rosana? You are such a dirty whore. Tita Rosana! Si Amiel sabay marahang bumaba mula sa pagkakabuhat ko. At hindi ako natutuwa sa akin nakikita. Lalo't eksakto na lumabas si Adriel ng sasakyan. Kitang-kita kong saya sa kanya napakagwapong mukha na makita si Rosana. Seriously? Ako ang legal na asawa, pero pakiramdam ko ako ang kabit na nanlilimos ng atensyon sa kanila. They look like a happy family. Gusto kong umiyak pero ayoko magmukhang kaawa-awa sa harapan nila, lalo pat akala nila wala akong kalam-alam. Napansin kong mabilis sa paghakbang palayo ni Rosana sa asawa ko. I feel awkwardness between them at napatingin naman muli si Rosana sa akin. She smiled at me. An apologetic smile, hindi ko alam kung saan siya humingi ng tawad. Kung sa pag-boycott niya ng kontrata namin o ang pakikipagkarantarin niya sa asawa ko. Huminga ako ng malalim. Humakbang palapit sa kanila. Kagad akong hinawakan sa bewang ni Adriel, kaya't napangiti ako na mapansin ko ang pag-iiba ng aura ni Rosana. Ramdam ko ang selos at inggit sa kanyang mga mata habang nakatingin sa amin. Hi Rosana, nice to see you again. Tumango at gumiti lamang dito. Nice seeing you again. Di natuloy ni Rosana ang kanyang sasabihin nang biglang may isang batang babae tumawag ng aming atensyon. Yumakap to kay Rosana sabay banggit ng, Mama? Rosana's POV. May anak ka? Makakatagang nasambit ni Athena nang makita nila si Adriela. Nakita ko rin ang gulat sa mukha ni Adriel habang nakatingin sa bata. Ngumiti ako kahit sa loob ko. Sobrang pangamba at takot ang aking nararamdaman. Hindi ko kasi inakalang sina Adriel at Athena pala ang dumating na bisita. I thought it's Fernando or Sofia ang dumating pero hindi. Nakalimutan kong alam nga pala ni Athena kung saan ako nakatira, pero hindi ko naisipang pupunta siya at bibisitahin niya ako. And worse, kasama niya pa si Adriel na ilang linggo ko nang sinisikap pagtaguan. Alam kong mapera at kayang-kaya ko mahanap ni Adriel in no time, but not here in Hacienda Santiago. Kaya dito ako umuwi at nagtago kasama ng anak kong babae.
Akala ko matatakasan ko na siya. Dahil ang buong akala ko hindi niya na maiilink ang hasyendang to sa pangalan ko dahil pinangalan ko na to kay Adriela. But here they are. Meet Ella, my lovely daughter. Sagot ko at pakinala ko sa anak ko kina Athena. But here they are. Ayaw kong banggitin ang buong pangalan ng anak ko dahil baka magbigay katanungan at kuryosidad na ito kay Adriel or worse kay Athena. Kinuha naman ni Athena si Amiel sa pagkakayakap sa aking bewang. Ayaw ng bata ngunit pinilit ni Athena ang ilayo to sa akin. Gusto ko man tumanggi dahil sa totoo lang ang saya sa pakiramdam na makasama ko ang dalawang anak ko with their father. It's so magical, but then in fairy tale stories, there's always this one villain that will prevent our happily ever after, and it's named reality. Because in reality, Adriel already have a wife, and I am just his baby maker turned mistress. Isang malaking epic fail lang ang nangyari sa pagitan naming dalawa. Isang pagkakamaling relasyong umusbong sa hindi napigilang pagnanasa. I love him, but I already accepted the fact that we are not really meant for each other. I will just focus in loving my daughter and my son kahit nasa piling to ng iba. Mahal ko pa rin ang anak kong si Amiel kahit di man niya ako kilalaning ina. Sapat na sa akin nakasama ko siya kahit sa sandaling panahon lamang. Pero ngayon I need to move forward. Adriela is my life now. Ayoko mapabayaan ko siya dahil lang sa maling pag-ibig ko sa kanyang ama. Anak ko ba si Ella Rosana? Nakakapangilabot pang tanong ni Adriel sa akin pero matatag at diretso ko pa rin siyang tinitigan at umiling. Hindi. Pero hinawakan niya ako na mahigpit sa aking braso at isinandal sa pader. Andito kami sa cellar ng hasyenda. Hindi ko napapansin sinundan niya pala ako na magpaalam lang akong kukuha ng alak. And here I am, stuck in a secluded room with him. Ang lapit na mukha niya sa aking leeg, smelling me. He is like a predator ready to devour his prey's fresh flesh. Naramdaman ko ang paghaplos sa isa niyang kamay sa aking hita, pataas. Pataas sa aking pribadong parte. Gusto ko siyang itulak at makawala sa pagkaka-corner niya, ngunit gusto ko rin ang ginagawa niya sa akin. I miss him, his touches and kisses, kaya't napapikit ako na magdampi ang labi niya sa aking leeg. Pinaglandas niya yon ang kanyang halik patungo sa aking tenga. Kinagat niya ang aking earlobe at bumulong. Do not fool me, Rosana. Ramdam ko na anak ko ang bata. I felt the same feeling nang makita ko si Amiel sa unang pagkakataon noon. Kaya wag mo akong ginagago. Wika nito at bago pa man ako makasagot, hinalikan niya na ako sa aking labi. Isang halik na nagpanumbalik sa kanya. Para nagsilbi itong susi na isinarado kong damdamin para sa kanya. Just one passionate kiss. Hinayaan ko na ang sarili ko na maangkin siya.